tanungan. Unang tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Good morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Naku, Auntie Claire, mapapag-good luck ka na lang talaga dahil wala naman talagang masasabi itong palasyo dito sa pagkumpirma ng paghabol dito ni VP Sara bilang Pangulo dito sa darating na 2028. Mga kababayan, kung kayo po ay aware, si VP Sara po ay ano na po ng kanyang pinal na desisyon at ng kanyang pagkumpirma ng kanyang paghabol sa darating na 2028 presidential elections. Ayan mga kababayan, ito po ang sabi ni VP Sara. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ayan mga kaibigan, kinakabahan at nangangatog na po ang tuhod ng oposisyon dahil nga po dito sa pagkumpirma ni VP Sara ng kanyang paghabol. At itong si Auntie Claire, napag-good luck na lang mga kababayan dahil for sure, wala pa rin pong manok ang United Opposition na pinaplano nitong nina Hontiveros at nina mga kaibigan. At yan, speaking of United Opposition, panoorin natin ang reaksyon ni Hontiveros dito sa pagtakbo ni VP Sara bilang Pangulo. It is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028. Oh, well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Kitang-kita sa mukha niya, guys. Yung pait, kitang-kita. Yung bitterness ng mga kaibigan. Tignan nyo. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So, yung free will na binanggit ko kanina, ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So, it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that malinaw na kung sino yung makakalaban po ninyo and that is VP Sara? Well, dahil ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, bago pa man itong recent important development, patuloy yung pag-level off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. And qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se pa, but yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais Common para values sa ng kanilang hanay, mga kaibigan. Ang common values, ano ba yan? Komunismo? Yan ba ang common values na hinahanap nila sa hanay nila na magiging standard bearer ng oposisyon? Dapat ba ang standard bearer nila ay isang komunista? Dahil alam naman natin mga kaibigan, iisa lamang ang budhi at kulay ng mga dugo ng oposisyon at yan ay ang patuloy na sirain ang gobyerno na in-establish ng bansang Pilipinas at manguna ang komunismo at mga komunistang tao dito sa ating bansa. Mamayagpag ang mga komunistang tao na alam naman natin pinanggagalingan ng funds ng mga komunistang grupo dito sa Pilipinas. Ang mga oposisyon, mga kaibigan, hindi na tayo magbabanggit ng mga party list at mga politiko, pero kilala nyo na yan mga kaibigan, i-comment nyo na lang sila sa baba. Pagpatuloy natin. Good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan. Of course, pangbansang... Ayan mga kaibigan, ang isang halimbawa ng kain-suka ngayon, isinusulong nila at tinataguyod nila ang pagkakaisa. Samantala, noong 2022 election, isa sa mga punto ng kanilang pamamatikos dito sa Marcos Duterte candidacy ay ang kanilang pagkakaisa
no? Ngayon dati pilit nilang sinusukat, binababoy, dinudumihan, niyuyurakan itong imahe ng pagkakaisa ng unit team ng 2022, pero ngayon kanila namang ginagamit bilang bilang branding naman ngayon ang pagkakaisa rin. So ano nga ba talaga ang kung saan nga ba talaga nakatayo ang paninindigan ng oposisyon na ito, mga kaibigan? Yan ang katanungan. That's the question of the century, mga kababayan. Papatuloy natin. Soberanya at iba pa. Pero ano nyo nakikita yung dapat maging strategy po ng United Opposition para matalo nga yung sinasabi nyo pong malakas sa kandidato? Yung strategy na yun, bahagi pa ng matagal at matinding trabahong gagawin namin kapag 100% na kaming nagkaisa sa common candidates namin. Ayan mga kaibigan, aminado naman po itong si Ontiveros na si VP Sara ay isang, she is the woman to beat. Sabi nga niya at tough candidate na makakalaban dahil alam naman natin mga kaibigan, ang 32 million votes na kanyang nakuha nung eleksyon ay malayo na makakamit ng mga oposisyon dahil 32 million is a difficult number to beat. It's a tough number to beat at imposible na makahanap po ang oposisyon na kandidato na makakapantay dyan sa 32 million na boto ni VP Sara. Kung titingnan natin mga kaibigan, kahit nung si Robredo pa po ang humabol noong 2022, hanggang 14 million lamang po ang nakuha niyang boto. At itong naman si Pangilinan, 9 million lamang mga kaibigan laban sa 32 million ni VP Sara. So alam natin kung gaano katakot ngayon maging ang mga kongresista dyan sa lower house sa pagpirma nila dito sa impeachment ni VP Sara dahil alam ng mga tao, nakabantay po ang taong bayan sa mga politiko at mga kongresista na pumipirma laban kay VP Sara dahil alam naman natin mga kaibigan, kapag po pinirmahan nila yan, ang mga tao ay patuloy ng tatalikod at hindi magpapakita ng suporta sa mga kongresistang pipirma laban kay VP Sara. Alam naman natin yan mga kaibigan, kaya ngayon maging itong si Erice bumaliktad na at binulgaran na nga itong bantot ng administrasyon ni Bangag na dati pong Bangag supporter ngayon kumakabila na dahil nga natatakot na nga po ang mga kongresista na tuta ni Bangag dahil napapalapit na po ang 2028 election at ang kanilang pilit na ginagawa ngayon mga kaibigan ay nag-iimbak ng kanilang mga pondo na kung sakaling hindi man sila maihalal, secured na po ang kanilang mga future. Yan po ngayon ang ginagawa ng mga kongresista dyan sa lower house at kung sakali man na tumuntong sa upper house ang impeachment, alam naman natin ang patuloy na i-impeach din ng mga major block senators dito sa mga patuloy na pagpapakulong pala mga kaibigan dito sa mga miyembro ng minor block. Yan, patuloy po nilang dinidikdik itong si Joel Villanueva, dinidikdik itong si Bato de la Rosa, si Bongo at maging itong si Jinggoy Estrada na pilit po nilang ipinapakulong dahil para po pag sila po ay nakulong na, hindi po sila makakasama sa pagpipirma ng no laban po sa impeachment. Yan po ang strategiya na nakikita natin sa major block. Ngunit tayo ay aware mga kaibigan na meron pong 5 sa majority block na hindi po boboto dito sa impeachment ni VP Sara bagamat sila po ay miyembro ng majority block. Kaya alam naman natin na sila po ay deep inside against laban po sa impeachment ni VP Sara. Ayan mga kaibigan, panoorin natin o tingnan natin ang mga ibang mga politiko na nagpakita ng kanilang suporta. Ayan, ito pong si Congressman Kiko Barzaga ay nagpakita na po ng kanyang suporta dito kay VP Sara at siya po ay may pahayag, panayam at sinabi niya na po ang kanyang good luck President Sara Duterte this 2028 na patuloy pong nakikita natin ang suporta ng taong bayan dyan po sa mga nasasakupan ni Kiko Barzaga. Maging po dito, si Senator Amy Marcos, mga kaibigan, forever running mate, ika nga, yan po ang nasabi at sa pahayag at panayam po dito ni Senator Amy kay VP Sara. Panoorin po natin ang panayam ni Senator Amy at pagpapakita niya po ng suporta dito kay VP Sara. 100 years ago, tanda na natin. Wala, Ma'am Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, ko si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo, hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo. So open, ma'am.
Ha? Open to VP. Hindi siya nag-announce. Kaya muna siya. Kayo talaga. Kaya nga naman, ayan mga kaibigan, nakita natin ang patuloy na pagsuporta po nitong kapatid ni Bangag. Isa na po yan si si Senator Amy na itinataguyod din po ng Duterte Bloc na maging VP ni Inday Sara, ngunit hindi po sigurado si Senator Amy dito sa ideyang ito dahil nga si VP Sara pa rin po, sa kanya pa rin po manggagaling ang desisyon kung sino po ang kanyang pipiliin na VP sa darating na 2028. Kaya kayo mga kaibigan, mga kababayan, sino po ang nasa puso ninyo na hahabol bilang running mate ni VP Sara? I-comment down below nyo mga kaibigan ang mga posibleng maging mga ka-running mate ni VP Sara. Isa po sa mga pangalan na lumalabas sa itong si Senator Dante Marcoleta na tubong Pampanga at Tarlac na posibleng maging VP ni VP Inday Sara sa darating na 2028. Ang lakas mula sa Mindanao ni Inday Sara at lakas mula sa Luzon ni Senator Marcoleta ay isang magandang tandem sa darating po na 2028. Ilan na rin po sa mga nababanggit na pangalan ay si Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at ito nga po si Senator Amy Marcos. Ngunit after all mga kaibigan, si VP Sara pa rin po ang magiging decision maker kung sino nga ba ang kanya magiging partner o running mate this 2028 elections, at sana po ay hindi na rin po magkamali si VP Sara na kanyang pagpili ng running mate dahil alam naman po natin mga kaibigan ng isang malaking pagkakamali po ni VP Sara ng 2022 ay ang pagpili kay Bangag bilang kanyang running mate. Ayan mga kaibigan, mistakes are done, what's done is done. Let's focus in the future mga kaibigan at paghandaan po natin ang darating na 2028 election. Ayun mga kaibigan, wala nang masyadong sinasabi, napakahaba na ng intro natin. Reacta na po tayo dito sa reaction natin kay Bangag. Isa ring tuta ni Bangag, itong si Auntie Claire mga kaibigan. Ihanda nyo na po ang popcorn ninyo at paniguradong matatawa na naman po kayo. Another comedy skit na naman po ang papanoorin natin dito kay Auntie Claire. Panoorin natin to mga kaibigan. Have you spoken to the President about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Isa pa ho, again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President is a move to shield herself from the impeachment. Does the palace share this sentiment, or what can you say about that? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin. Dahil sasabi niya, para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman
Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ato, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon noong 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette, at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At nandito pa rin po ang ibang report at aking ipapakita. 2021, nagkaroon po ng malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Ito po ang isa. At ang sumusunod, ito lamang po ang aking na-print at marami pa po if you will research. Duterte's sluggish typhoon Reich recovery spending. Ayan po ang nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya huwag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. 2018, faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at that time, ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. So, ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taumbayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taumbayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, at itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging secretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging secretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taumbayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. USEC Senator Risa recently said that the opposition isn't sure yet whether they would need to form an alliance with the president's camp to slay the vice president's candidacy in 2028. Is the administration open to the idea of forming an alliance with the opposition? Hindi po napag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip
ang susunod na eleksyon. Ang statesman ang iniisip ang susunod na henerasyon. Sa ngayon po ay wala pa po na pag-uusapan at kung meron pong magiging update patungkol po dyan ay ibibigay po agad namin sa inyo. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Just one question po. Nabanggit nga kasi kanina ni VP Sara na patawad kung natulungan niyang manalo si PBBM. Is the President also feel the same way? Does the President also feel the same way? Na ihingi niya ng sorry tawad. dahil naging kapartner niya, katandem niya si VP Sara during the campaign? Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon. At mga vice-presidente na puro bakasyon. Vice-presidente na hindi siya tutulungan. Vice-presidente na ang magiging trabaho ay manira sa gobyerno. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Kung hindi siya tutulungan ng kanyang vice-presidente, wala naman po magagawa ang ating Pangulo, kundi magtrabaho na lamang para sa ating bayan. But ano po ang tingin ng Palace now na nagdeklara na ng kandidatura si VP Sara? Do you feel that she is a strong candidate? Mahirap tibagin? How does the administration feel about it? Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bomboradio. Yusek, reaction lang din ng Malacanang. Ang pag-anunsyo po ngayong ka-early ni BP Sara ng kanyang presidential bid para sa 2028 ay isa po daw strategic political move na layong i-shape yung public perception. Probably po humihingi siya ng suporta at maibaba yung impact sa impeachment complaints laban sa kanya. Reaction po. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes, hindi ang taong bayan. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay tatakbo na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Mag-follow up lang po kami regarding po dun sa na-submit ng ICI na accomplishment report kay President Marcos. Nakita na po kaya ito ni President at may decision na po ba siya kung mag-appoint siya ng new commissioners for the ICI? Inaaral pa po hanggang sa ngayon. Medyo makapal po ang report na ibinigay. Pero most probably, maibibigay po agad namin kung ano mangyayari po. At kung magtutuloy-tuloy po ang ICI, ibibigay po din namin ang estado nito. Clarify ko lang, nakita na po ni Pangulo yung report. Opo, nabasa na po to at una po itong binigay sa OES. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, isinusulong po ni Representative Sendanya na dagdagan yung suporta sa Kalayaan Island. I understand the Marcos administration is pursuing infrastructure development sa KIG po. Kumusta yung mga proyekto doon? Sa ngayon po, nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo puntahan ang Kalayaan Group, Kalayaan Island Group at tignan po kung anong kinakailangan. At sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng airway. Yung Lawak Island Shelter Port po at Pag-asa Island Airport, may pondo po ito ngayong taon? Sa ating pagkakalam, 2025 ay may pondo. Pero ang sabi po sa akin ni Sec Vince Dizon kanina ay titignan po nila para po mapatupad kung ano yung nais ng Pangulo sa KIG. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Ma'am, tumataas po yung teenage pregnancy at sabi nga ng Commission on Population and Development, 10 to 14 years old po yung mga nabubuntis ngayon dahil na rin sa pagkahumaling sa social media. So ano po yung intervention ng Marcos government dito? Opo, kinausap po natin ang DOH at sinabi naman po nila na mayroon po daw ngayon na isinasagawa mga sex education nang naaayon sa batas at naaayon sa ating kultura.
At meron din po adolescent health services na maaaring puntahan ng ating mga kabataan. Hindi po kinakailangan ang permiso ng kanilang mga magulang, maliban lamang kung may mga treatment na gagawin or may ibibigay or gamot na irerekomenda. So, libre po ito at anytime pwede po silang kumonsulta. So, maliban po dyan, inaalam ko rin po ang maaaring gawin ng DSWD at ako'y nakikipag-ugnayan sa ngayon po sa DSWD. And ma'am, napapanahon na ba? Kasi may mga lawmakers na nagsusulong na to limit the use of social media sa mga kabataan. Magandang suggestion po yan, pero kailangan aralin po. Kailangan aralin dahil ang social media naman po ay may positive, may negative na effects sa atin. Kung ito po ay makakatulong sa ating mga kabataan, pag-aaralan po ito para kung ano man ang kanilang maibibigay na suwestyon ay maaari maipatupad. Sunod na tanong mula kay Janelle Maribojoc, UNTV. Yusek, kumara po sa NBI yung vlogger na nagpakalat ng peking medical record ni PBBM. Aminado naman siya na nagkamali at humihingi ng pasensya for engagement lang daw po ito. Ano po masasabi ng palasyo po dito? Ang batas ay dapat ipatupad. Ang lumabag sa batas ay dapat managot. Hindi po kasi ginagawang biro ang pagko-content. Lalo na kung makaka-apekto to, hindi lamang sa taong ginawa mong subject matter sa iyong content, kundi sa buong tao, sa buong mamamayan na maaari makapanood ng inyong mga fake news. So nilalabanan po natin ang fake news at hindi po dapat ito gagawin at pagkasabi ng sorry ay tapos na. So tignan na lamang po natin kung ano mangyayari po dyan at kung wala naman siyang kasalanan, ipagtanggol na lamang niya ang kanyang sarili. Pero itutulak po ng palasyo na siya ay makasuhan yung mga nagpapakalat ng peking medical, sir. Ang nagsampa naman po ay ang NBI. Kung ano po ang nakikita nilang nilabag sa batas, dapat panagutin. Isang tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Yusek, on Congressman Zaldico, kasi Interior Secretary John Vic Remulla mentioned na hindi na sa kanya yon yung paghahabol kay Zaldico. It's up to DFA. Pero dun sa statement ng DFA, sinasabi niya na whole of government approach pa rin ito. So, sino po ba talaga yung lead agency or yung in charge ngayon sa paghahabol kay Zaldico? Okay, nakausap po natin mismo ang DILG. At ang sinabi po nila, ang ibig lamang daw pong ipahiwatig ni Secretary John Vic ay DFA ang maaaring makipag-usap state to state patungkol sa maaaring maitulong ng agaran ng nasabing bansa. Pero ang patungkol po sa operasyon sa Interpol ay nananatili po ito na trabaho po ng law enforcers natin. At mayroon pong mensahe ang DFA at aking pong babasahin. The Department of Foreign Affairs notes the recent statements by Department of the Interior and Local Government, Secretary John Vic Remulla on efforts to secure the return of former lawmaker Zaldico to the Philippines. While the DFA values the DILG's collaboration, the DFA clarifies that Mr. Co's arrest and repatriation involve coordinated law enforcement and judicial processes, particularly Interpol coordination. Secretary Remulla's view that the matter rests solely up to the DFA does not fully capture this whole of government approach, which requires joint action across concerned government agencies. The DFA reaffirms its commitment to the rule of law and ensuring that Filipino nationals facing legal accountability return to face due process. We urge the public to share any information on Mr. Co's whereabouts to support these efforts. The DFA stands ready to provide diplomatic assistance within its mandate and in line with established protocols. End of quote. Okay. Ma'am, panghuli na lang po. Where are we in terms of looking for Zaldico? Meron po ba tayong bagong detalye na nakuha? Any update? Sa ngayon ay wala pa pong naibibigay sa atin na update. Muli tatanungin ko rin dito ang DILG patungkol po dyan at ang PCTC.
kung ano na po ang nangyari sa nire-request po natin na cooperation from the Interpol. Wala nang tanong. May follow-up question si Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, nabanggit nyo ang reaksyon ng Pangulo kanina nung nabalitaan itong pagdeklara ni VP Sara ay good luck. Good luck. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Salamat po. Wala nang tanong mula sa... may follow-up ulit si Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, update lang doon sa issue ng cabinet revamp. Meron po ba? Wala pa sa ngayon. Again, no, wala pa sa ngayon. Kasi wala pa sa aming ibinibigay na anumang information patungkol dito. Pero kapag meron po, sa amin din po manggagaling agad. Thank you. Balik sa iyo, Yusek Leo. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong mamayang hapon para sa paghahanda ng pamahalaan para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Makakasama ng Pangulo sa meeting ang ilang mga opisyal ng Social Secretary's Office o SOSEC at Cultural Center of the Philippines o CCP. Tatalakayin ng SOSEC ang updates hinggil sa paghahanda para sa 40th ASEAN Summit shows na gaganapin sa May 2026. Magbibigay naman ng update ang CCP tungkol sa paghahanda para sa 49th ASEAN Summit shows na gaganapin sa November 2026. Maliban sa SOSEC at CCP, kasama sa dadalo sa meeting sina Executive Secretary Ralph Recto, PCO Acting Secretary Dave Gomez, PMS Secretary Elaine Masukat at iba pang mga opisyal. Ang mahakbang na ito ay bahagi ng puspusang paghahanda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. para sa ASEAN Summit na gaganapin ngayong taon sa Pilipinas. Sa ngayon, ASEAN ready na ang Pilipinas. At bago tayo magtapos, Happy Lunar Year para sa ating lahat. Happy Chinese New Year. At ngayon po ay Year of the Horse. Ibig sabihin, it symbolizes strength, freedom, stability. So, ito po ay isabuhay natin at huwag po tayo magpaka-Trojan horse. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.